Hello mga kabungis-ngis! Welcome back again to another vlog! For today's video, galing tayo kanina sa event, victory party para kay Mayor Isko Moreno. Sa lahat ng viewers ng Busilak Diary, please subscribe. Ingat kayo, God bless you. Kasama natin ang ating mga co-vloggers. Then, kasama rin natin ang mga supporters, viewers na turn into family na matagal nang nagmamahal kay Yorme since maupo si Mayor Isko Moreno sa pagiging mayor noong 2019 kung hindi ako nagkakamali. Then tumakbo sa pagiging presidente si Yorme at nung tumakbo ngayon sa pagiging mayor si Yorme, nandyan pa rin ang ating mga Isko niyan. Kaya maraming salamat din po. Then maraming salamat din po sa nagbigay ng victory party para kay Mayor Isko Moreno. Then kanina naasahan natin na pupunta si Yorme pero sobra talagang busy ni Mayor Isko Moreno. Imagine mo, hindi pa umuupo si Yorme pero ang dami niya nang ginagawa. And sa party na to, pumunta naman si Councilor Tol Sarcal. Maraming salamat, Councilor Tol Sarcal, sa pagpunta mo sa victory party. And maraming salamat din po na sa mga taga-Distrito 3 na sinuportahan niyo po si Councilor Tol Sarcal. At congratulations din po. Panoorin po natin yung mensahe ni Councilor Tol Sarcal. Ayan. Kasi ako niya ito, hindi ko kaya. Grabe, napakabait ni Councilor. Ever since. Sa'yo yung buong araw, yun lang pa. Naalala ko pala yung campaign period. Si Tol Sarcal, kaibigan. Yun lang. Hindi ko na maalala iba. Pero anyway, actually si Yorme lang po ay nautusan lang muna ako na pumunta po muna dito kasi alam ko kanina pa kayo na naghahalubilo din po dito. Meron lang kami pupuntahan kasi na event pa actually doon pa sa District 5 sa Manila Hotel. But grabe no, ang daming ginagawa ni Yorme. Hindi na nga nakapagbakasyon si Yorme. Ako po ay nag-represent lang muna sa kanya bilang dyan lang din naman po yung bahay ko, di ba? Isang tumbling lang ako. Pero gusto lang din po namin siyempre magpasalamat sa bawat isa sa inyo. Of course, alam nyo naman yung ating Yorme, as humble as he is din talaga and as hardworking as he is, siyempre pag-uupo niya, kaysa naman sa maisip niya na magpa-party na magpa-party, magbakasyon na magbakasyon, ang una niya inisip yung kapakanan ng bawat isang True, mga kabungis, hindi natin nakita si Yorme na nagbakasyon, talagang trabaho kung trabaho pa rin talaga si Yorme. Yung pagpaplano kung anong mga magagandang gagawin niya dito sa Maynila. Para kasi magba-back to zero si Yorme. Even after the day na nanalo siya, trabaho na kaagad ang naisip niya. Alam nyo, rin naman siya, minsan yung pagkasipag din talaga niya, talagang ay mapapakita mo kung gaano niya talaga kasi kamahal yung mga Manileño. Diba? Kaya nga sa gobyerno ni Yorme, gobyernong 24/7, umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw, hindi natutulog. Talagang yung kapanatagan ng bawat batang Maynila, binibigay ni Yorme. Alam mo naman, lahat tayo na lahat tayo nakasama din niya ng kampanyahan, lahat tayo na araw-araw rin siya nakakasama. Alam natin kung gaano siya kasipag ng panahon na yun. And alam rin naman natin kung gaano rin niya deserve na makapagpahinga din ng content, makapag-celebrate. But at the end of the day, para sa kanya, yung time is precious, yung oras na kaya natin ayusin, yung mga kailangan ayusin, dahil ilang araw na lang din naman na ay uupo na ulit ang administration ng Dumagoso. And he 10 would days. much rather Or spend 9 yung days, time pag niya in-upload po para bukas. makahanap ng mga solusyon kung ano man yung mga problema na meron tayo dito po sa loob na po ng Maynila. Pero rest assured,
Pinapasabi din naman po niya through me at siyempre po sa ating mga kasama dito na kayo naman sa bawat isa po sa inyo, sa tulong na ibinigay niyo, hindi lang po para kay Yorme, kay Vice Chief, at sa buong Yorme's Choice na rin din naman po talaga, na kayo naman rin po ay magiging parte pa rin talaga ng gobyerno po ng Maynila bilang kayo ay nasa harap, kayo yung nagre-report, kayo po mismo yung nagpapaalam din sa atin kung gaano po ba ka-satisfied or unsatisfied yung mga taong bayang Manileño, kung ano ba ang nangyayari po sa atin. Kaya kung sa inyo, sa pagpapanood namin kung ano yung mga laman ng mga content din ninyo, kung ano yung laman ng mga nire-report ninyo, for the longest time, siguro alam ko ang daming mga lumalabas na puro mga negatibo in terms of kung paano po yung taong bayan ay disheartened sa mga nangyayari. Ngayon naman po, excited naman siguro kung makapanood na rin sa inyo na i-interview naman natin yung mga taong bayan Manileño na masaya ulit sila sa gobyerno ng Maynila. Tama po ba? Yes. Kaya, we only have 20 10 days. 10 days. 10 days na lang. Yes! Ang makaupo na officially si Yorme. Asahan po ninyo na ang inyong likod, si Tol Zarcal sa loob ng konseho, magiging kakampi po ninyo. Asahan ninyo na si Vice Chief, magiging kakampi nyo rin pa rin po. Asahan din ninyo. Si Yorme rin naman, syempre, hindi po kayo iiwan talaga. It's just now, because there are so many things, sinabi lang din naman ni Yorme kanina sa meeting din po natin, sa dami ng problema na meron tayo sa loob ng Maynila, hindi kinakaya ng konsensya din niya at ng puso din niya na sa dami ng tao na nakikita natin na naghihirap at nahihirapan sa naiwan po na nakaraang gobyerno. Ngayon naman po, tayo naman magsakripisyo lang din ng konti para rin naman sumayo ulit ang mga buhay nila. Kaya, I hope na tuloy-tuloy pa rin din naman na maging ganun yung mindset natin. Kasi public service naman din, at the end of the day, ay talagang sakripisyo rin naman po natin na para sa sarili natin for the greater good of all Manileños. At kapag nakita natin na umaangat ulit yung buhay, sumisigla na ulit ang lungsod po ng Maynila, eh yun naman po, yun ang walang kahalaga, o yun ang walang halaga na reward po na naibibigay po sa atin. In English, priceless naman po yung ganong klase na ibibigay natin sa taong bayan ng Maynila. Na makita na buhay na naman po ang Maynila, masigla na naman po ang Maynila, maaliwalas na naman po ang Maynila, at pinaka-importante, mabango na ulit ng Maynila. And dagdag ko na rin, may kapanatagan na uli ang Maynila. I hope na today po na nakakapag-enjoy din po kayo on behalf of us na rin po siguro na nagtatrabaho pa rin po kayo. Alam nyo, talagang kahit ako, medyo kinakabahan din po kayo. Kasi nung panahon, nung konsehal po ako, nung pandemic, na nandun din po si Yorme as mayor, makakuha na lang kami ng mga tawag na alauna na ng madaling araw, alas 2 na madaling araw. Tol, mga konsehal, punta kayo, mag-special session kayo, ganyan. Medyo kinakabahan na ulit ako, take ko, mauulit na naman yung mga yun. But at the end of the day, yung mga ganong klaseng sakripisyo will be worth it in the end naman, na makita lang natin na may ngiti na ulit ang lungsod ng Maynila. Kaya mag-iingat po kayo palagi. We are just one call, one text, and one service lang in away. And I am very excited for the next 3 years para po sa lungsod ng Maynila. Dahil kayo naman po, maipapakita nyo ang talagang pagbabago sa lungsod ng Maynila. And you will be part of making Manila great again. Kaya maraming salamat po sa inyo. Manila, God bless. Maraming salamat. Picture na lang tayo para at least nakapagsama-sama din tayo. Oh, and ayan mga kabungiskis, nakinggan niyo yung mga sinabi ni Councilor Tol Zarcal. And grabe no mga kabungiskis, can't wait sa mga magagandang plano ni Mayor Isko Moreno. Mabango na naman daw yung Maynila. Kasi no, kung nanonood kayo ng Busilak's Diary Ulala sa Facebook and Busilak's Diary sa TikTok, kasi doon natin nilalagay yung mga ilang minuto lang na mga video.
na nagko-cover tayo kapag dumadaan tayo dito sa Maynila, sa mga lugar dito sa Maynila, na talaga nga naman po yung mga basura nilalangaw na, ilang araw na, nung mga panahon ni Mayor Isko Moreno, ng mga basura nun, hindi pwedeng ilabas kung hindi ako nagkakamali, hanggang wala yung truck, dahil yung truck, araw-araw pumupunta yan sa bawat street. Ngayon po, sad to say, hindi po araw-araw pumupunta sa bawat street. Kaya natatambakan ng mga basura. Then, yung iba nga tinatakpan na lang ng lona para hindi mag-amoy, hindi langawin. And can't wait pa rin sa mga magagandang gagawin ni Yorme. Can't wait sa mga bisita na dadating sa Maynila, mga turista nga rin, dahil yung Maynila ng panahon ni Mayor Isko Moreno, isang tourist attraction dahil nga sobrang daming magagandang ginawa ni Mayor Isko. And dagdag ko na nga lang rin yung Lagos Nilad Underpass na naisip ko lang ngayon. Dati kung maaalala mo yung Lagos Nilad Underpass, nakakatakot daanan kasi may mga magnanakaw naman talaga kapag dadaan ka dun. Lalo na kapag naka-backpack ka, then sa likod mo may magnanakaw naman talaga. Then nung naupo si Mayor Isko, nilinis, pinaganda yung Lagos Nilad Underpass. Grabe, no? Kaya naman pala ng isang namumuno na pagandahin yung hinahawakan niyang lungsod ng sabay-sabay. Ba't kaya hindi nagawa ng iba? Ba't kaya hindi magawa ng iba? Kasi si Yorme, sabay-sabay yun, Sama na natin yung pandemya, sabay. Pandemya, tapos nagpapatayo pa si Yorme ng establishment or ng, eskwelahan. O kaya, at saka condominium. Lahat yun nagawa ni Yorme, may pandemya pa nun. Kaya sa mga batang Maynila, maraming salamat po. Yung laban natin nung campaign period, hindi naging madali yan dahil sobra talaga yung pag-aatake nila kay Yorme. Grabe yung mga atake, talagang below the belt na. Yung hindi na talaga malunok. Grabe. Pero itong mga umatake kay Mayor Isko Moreno, puro mga deleted na yung mga video. Then, deactivated yung account. And hindi natin alam dun sa mga umatake kay Mayor Isko nung time na campaign kung mapaparusahan ba or madedemanda ba. Hindi natin alam yan. Only Yorme lang. Malalaman din natin sa mga susunod pa. Then salamat din. Maraming salamat po sa nag-initiate ng party kanina. Maraming salamat po, and shout out din sa ating mga naging pamilya na viewers nga, nasabi ko viewers turn into family, na sila Ma'am Tess and Cabo, then sila Ma'am Presi, maraming salamat po, sila Ma'am Heart, salamat po, and dun sa nagbigay ng pa-event ng mga Iskonian, Ma'am Cherry, maraming salamat po. Sir Brad Puet, maraming salamat po. And kay Bryja, salamat Bry sa talaga nga namang napaka-busy. Napaka-busy mag-message. Talagang kami, sinasabihan kung ano yung mangyayari, ano yung gagawin, etc. Ayan mga kabungis-ngis, na nakapagpa-party din tayo. At na-celebrate natin yung victory ni Mayor Isko Moreno kahit na hindi dumating si Yorme. Alam nyo naman, napaka-busy ni Yorme. Grabe dami niyang gagawin. Back to zero. Sana naman si Mayora, bago siya bumaba, paayusin yung mga lugar na laging sinasabi ng mga tao na ayusin o kaya linisin, para naman yung mga taga Maynila may ilulook back na ginawa ni Mayora at magpapasalamat sa ginawa niya. Hindi natin alam, malay nyo si Mayora tumakbo sa susunod na
eleksyon, di ko lang alam kung anong gustong takbuhin ni Mayora, kung tatakbo man siya. Kaya sana lalabi na 10 araw, 9 na araw, pag ayusin yung mga lugar para naman hindi mag-back to zero si Yorme. Pero kahit naman mag-back to zero si Yorme, nagawa niya nga dati eh. Mas magagawa niya ngayon. Sa tulong ninyong mga batang Maynila, hindi naman kaya ni Yorme nang siya lang. Alam ko nandyan kayo para tulungan si Yorme. At hanggang dito na lang mga kabungis-ngis. It's time to sleep. Maraming salamat sa panonood ng Busilak's Diary. Please subscribe nyo naman po ang aking channel and i-share nyo na rin po yung mga video natin. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi and God bless us all.